January. At basta tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon, no matter what. Isang araw po makikita natin ang biyaya dito sa atin niya. Tayo manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Pagpapatuloy po ng pag-aaral namin dito sa bawat aklat, dahil sa aklat ng Efeso, ay patuloy mong ibukas ang aming puso isip sa katotohanan ng iyong mga salita. Lord, gabayan mo kami. Give us knowledge and better understanding ng iyong mga salita. Ganun din salita ng iyong mga apostol na siyang ngayon amin nagiging saligan ng katotohanan sa pag-aaral nito. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Yan. Nung nakaraan po mga kapatid, may dalawang bagay lang tayo dito na ang panalangin po ni Apostol Pablo, may dalawang bagay. Naalala niyo yun? Bigyan kayo ng the spirit of wisdom. At yung pangalawa, revelation in the knowledge of faith. Sa Tagalog, pagkaroon kayo ng spirito ng karunungan at yung tunay na pagkakilala sa Kanya. Pag sinabing tunay na pagkakilala sa Kanya, makikilala mo lang naman ang isang tao o ang isang nilalang kapag kayo'y palaging magkasama. Amen? Kilala mo na bang... Oh. Diba? Alam mo na yung ugaling mabait. Talaga na maganda sa mga ugaling makulit, mga gano'n eh. Diba? Oh. Gano'n din, Sister Rica, diba? Ikaw din. Oh. Gano'n din, Ante. Kilala niyo ba si Uncle? Diba? Habang tumatagal kayo, doon mo na sasabihin, pwede mo siyang tunay na kilala. Hindi po kakakasal pala sa inyo isang taon. Wala pa yun. Maganda ka ng 40 years. Doon mo makikita yan. Sabi nga ni Sister, nung bago ka pa, diba, sweetheart, sabi ni Sister ko, napakalambing mo, palagi mo kinangalabing. Ngayon, senior citizen ka na, para ka nang matamlay. Sabi ko, oo nga. Siyempre, nagbabago yung ng katawan mo, di ba? Nagbabago yung anyo mo, dati pogi ka, ngayon hindi na, dati maganda ka, ngayon kulubot ka na, talagang gano'n eh. Pero, hindi mo pwedeng sabihin na kilala mo siya. Amen? Kagad. Biro, ante, ilang taon na kayong kasalin? 50 years na. Kaya ilang taon na kayong 7. Malayo pa. 7 ilang, matagal-tagal na rin to. 32 years. Kayo, sister, 17. Tayo, sweetheart, 30, 19, 35 years. Magka-35 years, no? Doon mo lang makikita na, pag talagang, makakakabi nga po, makikilala mo lang sa tao kapag magkasama kayo sa bahay. Ganon din dito, mga kapatid. Ito panalangin din po na sana makilala mo siya, ang Panginoong Diyos. Pero kung hindi ka nga mananatili, kung tutuusin, kaya nga siguro sinabi ng Panginoon, ang tao mabubuhay 120 years lang. Ngayon ko nakikita na yung 120 years gagamitin mo pala, hindi para sa sarili mo lang, kundi para makilala mo kung bakit ka nilang ng Panginoon, kung sino ka sa Panginoon at kung sino ka sa daigdig mo ito. Ang tagal, Kaya tingnan ninyo yung mga edad. Ilan taon na ba kayo? Sister, ilan taon na kayo? Magkasing edad kayo? Tanda po ako. Ilan? 30, ano ka na ba? 38. 28. So, ano yung pastor? Ilan taon ka na ba? 36. Kunti na pala. Sister, may 40 ka na ba? 43 43 po. na. Talagang batang-bata. Ito si Ante, 40 lang yata. Parang parang hindi mo na. Ikaw, ilan taon ka na ba? 56. Ako nga, magsi-64 na. Sweetheart, 57, 58. Pero parang di ba? Parang, hindi natin pwedeng sabihin na, uy, ang tagal ko na sa Panginoon. Diyan na nga ako tumanda, hindi mo pwedeng sabihin. Kasi ang pagkakilala sa Panginoon, everyday, nagbabago, nadadagdagan. Amen? Kaya mapalad pala, kaya pag binigyan ka ng 120 years para kilalanin ng Panginoon, ang ibig sabihin nun, damo hahaba ang buhay mo pag nasa Panginoon Diyos ka. Sa totoo lang. Minsan nga binabasa ko, sabi ng iba, life begins at 40. Hindi ko maganda yun, naka 40 na ako.
Pero meron ako nabasa, wisdom begins at 70. Nakatagal pa pala. Buti sa atin, nag-70 na kayo. O 80 na. O di yung wisdom nasa inyo na. O sa atin, wala pa tayong 70 lahat. Tapos ang yayabang pa nung natin, di ba? Kasi malakas ka pa eh. Pero hindi mo naiintindihan, hindi yun ang pinag-uusapan. If wisdom begins at 70, mamalayo pa ang tatakbuhin pala natin. Kaya pala ang mga matatanda, diba, nung bata pa tayong dadaldal natin, ang dadaldal, sige, kung mga tuwira, nakala mo kung sino, para palagi siyang tama. Pero pag yung matatanda na, magtataka tayo pag lalo mga 70, 80, bira na sila magsalita. Yung pala mga kapatid, hindi ko pa rin dinadanas yung ganyan. Pagdating ng mga edad na ganyan, pinipili na ang bawat sasabihin at makikita natin ang lumalabas sa bibig nila full of wisdom. Panalangin pa lang yan. Sana raw, bigyan kayo ng espiritu ng karunungan at tunay na pagkakilala. Kung tutusin, wala pa siguro tayo sa kalahati, no? Pagkakilala natin sa Panginoong Diyos. Pero magpatuloy lang tayo mga kapatid, sapagkat yan ang biyaya at pangako ng Panginoong Diyos. Amen? Sa bagay, walang nakakakilala sa tao kundi ang kanyang sarili. Totoo naman yun. At wala rin nakakakilala sa Diyos talaga ng lubusan kundi ang Diyos din mismo. So, biyaya na po sa atin, pagbigyan tayo ng mahabang panahon ng Panginoong Diyos, gamitin natin ito sa pagkakilala at pag-acknowledge sa Kanya bilang ating Diyos. Sabi rito, verse 18 babalikan ka lang, naway liwanagan ng Diyos. Sino magbibigay ng understanding o liwanag? Ang Diyos pa rin. Ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. So may purpose talaga yung pagkatawag sa atin ng Panginoong Diyos. Be just, ako maipapayo ko lang, be just ready. No? Sa bawat opportunity na ikaw ay makapaglingkod sa Panginoong Diyos. Kasi ako mismo, personal, patanggi-tanggi pa ako. Ay, kailangan ka doon. Ayoko po. Sa Panginoong Diyos lang ako, sabi ko. Hindi ko alam mga kapatid, na kaya ka pala tinatawag doon, may gagampanan ka tungkulin doon bilang lingkod ng Panginoong Diyos. So, be always ready. Amen mga kapatid? Basta pag dumating sa inyo yan mga kapatid, in God's proper time, just always say yes. No? Yamang ang lahat ng ito, pag tinawag ka talaga, ibig sabihin, maglilingkod ka sa ating Panginoong Diyos. Magandang tip yan mga kapatid. Bakit? Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang. Ganun pala. At ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na nananalig sa kanya. Bakit daw ang kapangyarihan din niya? Sa verse 20, ang muling bumuhay kay Kristo na nagluklok sa kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, hindi nagbabago yung power ng Panginoong Diyos. Lahat ng nangyayari sa daigdig na ito, maging sa iyo, sa ibang tao, maging sa Panginoon Kristo, it is the same power. Wala pong, tawag natin dito, palakasan sa Panginoong Diyos. Tanda po natin yan. Hindi po kasi nagtatangi ang Panginoong Diyos. Amen? Isa sa magandang makikita niyo yan, kung ang Panginoon Kristo ay bugtong niya at bugtong na anak ng Panginoong Diyos, kung tutusin, dapat special treatment eh. Pwede namang mamatay, naka-aircon na lang eh, di ba? Mamatay na lang, naka-aircon, sarap no, di ba? Si sister namatay sa kabusugan. Ganda. Si brother namatay saan? Sa dami ng pera, maganda. Di ba kung totoo siya? Pero yun, ang bugtong na anak niya sa namatay ang Panginoon Kristo, the same treatment, sacrifice. Yan man ay sakripisyo, yan man ay perwisyo sa buhay mo, just accept it. Kasi hindi talaga nagbabago ang dealing ng Diyos. Sa bawat sa pantay-pantay lang po yan. Amen ha? Pantay-pantay po yan. Gusto ko lang i-clarify, hindi porket ako pastor, special ako sa Panginoong Diyos. Wala pong gano'n. Amen? Kung choir ka lang, kung mananampalataya ka lang, ibang treatment sa iyo ng Panginoong Diyos. Wala pong gano'n. Although kahit minsan nakikita niya sa television, no? Sa ibang mga lingkod ng Diyos, na para paglingkod ng Diyos, napaka-special nila, wala pong gano'n.
Ako na nagsasabi sa inyo mga kapatid. Kung sila man ay gumagawa ng gano'n o bigyan ng special treatment, bigyan ng special love, or may special, wala pong special. Lahat tayo special sa Panginoong Diyos. Gampanan mo lamang ang ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. Ang sabi rito mga kapatid, ha? Siya kasi ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan, malampasan mo o mapagtagumpayan mo ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon Diyos. Amen? Walang silipan, walang inggitan. Just do your homework, your work to the Lord, at ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kalahat ng kinakailangan mo para magtagumpay ka. Sabi rito, ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng pag-aari. Yan. Parehas lang eh. Kapamahalaan, kapangyarihan at pamumuno. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahon ito, kundi pati sa darating. Tingnan niyo mga kapatid. Ano? Nagawa ng Panginoon Kristo ang dapat niyang gawin. Yun ay bahagi, hindi lamang nung panahon niya, sa panahon natin, at sa panahon pang darating. Pare-parehas lang yan mga kapatid. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawa niyang ulo ng iglesia. Ito ang katawan ni Kristo, kapuspusan niya na pumupuspos sa kanyang lahat. Ito na maganda rin mga kapatid. Kaya ako sinasabing pare-parehas lang, kasi kumbaga sa katawan mga kapatid, ang ulo ng lahat, ang Panginoon so Kristo. Kung kamay ka, sino ba ang ulo mo? Panginoon so Kristo. Kung ikaw ay kamay, sino ang Panginoon mo? Panginoon so Kristo. Lahat ito, pababa, walang ibang dadaanan kundi ang Panginoon Yesu Kristo. Paano magkakaroon ng favoritism? Kahit sa katawan natin, ang dugong dumadaan sa utak, siya pong dumadaan din dugo sa buong katawan. Kay malaking ugat, kay maliit na ugat. Amen? In fact, kung titingnan ninyo sa katawan natin, mas pinapahalagaan pa kung tutusin yung maliliit na ugat, di ba? Inaalaga niya kasi pag pumutok yan, na aneurysm ang labas mo. Kung tutusin sa daigdig na ito, mas mapalad talaga mga mahihirap. Amen? Kasi mas although, hindi naman ganun talagang nangyayari, pero parang ang tingin mo, parang ang mata ng Diyos daw ay nasa sa kanila. Kasi mahirap na nga sila, pababaya pa sila ng Diyos, hindi pwede yan. Pero sa totoo lang mga kapatid, ang Diyos, walang tinitingnan ng mahirap mayaman, pantay-pantay lang po yan. Ang tumitingin lang ng mahirap mayaman, tao lang naman eh. Judgmental kasi tayo mga kapatid. At Diyos nga, hindi tayo ginadjudge. Pero tayo mga tao, mahilig tayo talaga sa maging judgmental. Yun ang masama mga kapatid. Magkamisan, sabi nga, siguro sa kawikaan, sa mga kasabihan, ano sabi? Pag tayo daw po ay ililibing na, pantay-pantay na. Wala raw tayong madadalang anuman sa kabilang buhay. Pare-parehas din. Walang mayaman. Kaya nga siguro ibinigay yung talinghaga ng si Lazaro at yung lalaking mayaman. Di ba mga kapatid? Pagdating pala sa kabilang buhay, parehas-parehas na. In fact, si Lazaro na mahirap, siya pang parang mayaman ngayon. At yung lalaki mayaman, siya ngayon na naghihirap. Hindi dahil sa kawalan, kundi sa buhay niyang ginawa dito, siguro nawala sa ating Panginoong Diyos. Amen. Okay. Chapter 2 tayo, ng maganda mga kapatid. Ang kinakausap dito ni Paul ay hindi. Ang taga-Efeso, hindi po Hudyo ang kinakausap. Sabi niya sa mga taga-Efeso, noong una, mga patay kayo dahil sa pagsuway, sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Narinig niyo yun mga kapatid? Pag ikaw pala ay masuwayin sa Diyos at makasalanan, ikaw ay tinuturing ng patay. At ano sa English din? Pakibasa mo. May English yan. Pakibasa mo. And you had he quickened, who were dead in trespasses and sins. Who were dead. Kung tutusin yan, kung patay pisikal yan, hindi na lang mababasa yan. Amen ba mga kapatid? Ano ibig sabihin ng salitang death? Wala tayong ano? Meron ako sa cellphone ko yan, Diyos. May diction. Death means thanatos. It means separation. Yun ang ibig sabihin. Ang kasalanan
ay hindi kamatayan, yung the end. Meron ako dito dictionary. Pero yun na rin yung mga kapatid na hanapin natin. Kaya na wala yung ating ano eh. So, Vine's Dictionary. Okay. Ayan. Dead. Yung dead talaga, napatay, ay necros. Yung kinuha yung necrology, no? Necrological service. Necro means dead yung body. Amen? Pero dito sa ating mga kapatid na ginamit, ito mo, wala ka makikita, Ephesians 2, the actual spiritual condition of unsaved man. Yan ang sinasabi. To put to death. Thanatos. To put to death, mga kapatid. Ito ay Greek translation. Pero pag tiningnan mo yan, mga kapatid, sa Hebrew, ang ibig sabihin ng to die means to be separated. Hiwalay ka lang. Kasi pag namamatay, kahit ang katawan, naghihiwalay ang katawan at ang spirito at ang kaluluwa. Kaya separation lang yan. Kapag sinabi patay ka na, kahit ikaw ay buhay sa physical, bakit ka tinulong na patay? Hiwalay ka sa Diyos. Yun ang ibig sabihin. Kaya dito, nung una, kasi buhay pa naman sila, nababasa pa nila dito, nung una patay kayo dahil saan? Sa kasalanan. You miss the point at pagsuway. Amen. Saan sila nagkasala? Binanggit din, verse 2. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at nagpailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Grabe. Sa Greek, prinsipe ng papawarin, the prince of the power of the air. Tama yan, prince of the power of the air. Now, dahil ang mga taga-Efeso ay Roman culture, so ganun po yung pagkakilala nila, no? Tawag nila Prince of the Power of the Air. Kung narinig niyo yan, mahirap lang intindihin. Sila yung kumikilo sa ganito, mga kapatid. Although ito ay Greek culture, kunin na rin natin. Okay. Ang tao saan? Sa lupa. Ang Diyos saan? Sa langit. Yung pagitan niya, ayon sa Greek mythology at sa anong paniniwala, nandyan po ang mga demonyo. Amen? Prince means ruler. Sila po yung namamahala dyan. Ni minsan, hindi basta-basta pwedeng pumasok yung